Good day mga paps! Yan, may sasagutin lang tayong comment no, about sa ating kapasyon na about, ang tanong niya kasi, paano ang tamang pagkabit sa float bulb, no? Ito yung tinatawag na float bulb, yung magkaibang design lang. Yan, yung maliit na to. Ito yan. Okay? Ang tanong kasi, paano ang tamang pagkabit kung puro plastic yung floater, no? Tamang pagkabit ng float bulb sa sabi nga mga paps, no? Kung sample ito to. Kung ganito yung floater, ganitong design ng floater na tinatanong mo at meron kasing ganito na puro plastic eh. Meron ganito na puro plastic. Kung ganito, same lang din ang pagkabit niyan. Ang tamang pagkabit ng float bulb, itong hawak ko na itong maliit, pag ganyan mga paps. Ayan, malabo. Yan, ganyan. Pag ganyan ha. Yan. Ulitin ko, ganyan. Yan. Tapos, ilalagay niyo yan dito. Kakabit niyo yan dito. Yan. Dapat, hindi mahulog yung maayos ang pagkakabit. Tapos, ilalagay niyo yung pinaka-pin. Yan. Wait lang ha. Yan. Ganyan. Tips lang mga paps na, pag nagkabit kayo ng float, dapat maganda yung play ha. Hindi, dapat ganyan. Ganyan dapat ang play oh. Yan. Checkin nyo, dapat ganyan. Kasi kung yan pag kinabit nyo yung floater, tapos hindi maganda yung play, nakaganyan lang siya, nakaganyan lang, hindi bumababa, hindi ganito, nakaganyan lang, may problema kayo dyan. Palitan nyo yung floater nyo. Kung ganito siya, metal siya, pwede nyo i-adjust dito. Pero kung plastic, hindi nyo ma-adjust yung mga paps. Talagang papalitan nyo talaga. Ang kagandaan kasi ng ganitong floater na metal, pwede mo siyang i-adjust dito sa part na to. No? Pero kung maganda naman play, hindi mo kailangan mag-adjust dito. Hindi dapat to ina-adjust, mga paps na. Kung maganda naman yung play, okay? Yun lang, para walang magiging problema sa carburetor. Tapos, about naman dito sa isang design ng floater, papansinin nyo, puro plastic siya. So, ang design ng kanyang float bulb, ganito. Ganyan. Ang tamang pagkabit niya, kung ganito yung floater nyo, pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganyan. So, depende yan. Ang importante dyan, hindi mahulog. No? Hindi importante dito, hindi siya mahulog. No? As lalagay nyo doon sa yan. Ganyan. Ganyan dyan. Importante dyan, hindi siya mahulog o hindi siya matanggal. Okay, kakabit nyo na uli yung pin. Ganyan. Tapos, checkin nyo ngayon kung maganda yung play. Oh, ito yung sinasabi ko mga paps. Ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo. Kumpara doon sa isa kaganina na maganda yung play, ito tingnan nyo. Halos walang maayos na play. Pag ganito, yung floater nyo, palitan nyo na yan. Hindi maganda yan. Magkakaproblema lang kayo. Hindi nyo mapapa-start na maayos yung motor nyo. Okay? Tsaka ito, plastic yan, hindi yan na-adjust. Okay? So, ganun mga paps, no? Ayun yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya, importante yung play ng magandang play ng floater. Dapat ganon. Para walang magiging problema kapag naglinis kayo ng carburetor, no? Yun lang mga paps, no? At sana kahit paano nag-gets mo na paps at nagkaintindihan na tayo. Pasensya na hindi tayo nagkaintindihan doon sa comment eh. At least ginawa ko na ng video at sana na gets mo at kahit paano magkaroon ka ng idea sa video ko na ito. Okay? Siya nga pala ito yung purpose pala ng float bulb. Itong maliit na yan. Ang purpose kasi nito, isara niya. Dito kasi pumapasok mapaps yung gasolina. So ito yung taga-sara, taga-open. No? Kapag nasa tamang level na yung langis, no? Ay, yung sorya, langis.
yung yung fuel, no? Yung fuel niya, yung pinaka-gas ay nasa tamang level na yung gas, isasara ngayon ni float valve, no? Kapag bumaba naman yung level, siyempre bababa yung float valve, bubuksan naman ni ni floater. Pag bababa si floater, 'di ba? Ang purpose kasi niyan, pag nasa tamang level na yung gasolina sa bowl ng carburetor, isasara ngayon. Tataas tong floater. Tataas yan. Tapos, isasara ngayon ni float valve. No? Ito, kapag na-encounter nyo na nag-overflow yung carburetor nyo, ito yung una nyo checkin. No? Maaring kailangan ng palitan kasi minsan napupudpud din to eh. Yung itim na yan. Napupudpud din yan mga paps. Yan, ewan ko nakikita nyo sa video. Basta yung itim na yan, napupudpud din yan. Ang gagawin nyo lang, magpalit lang kayo bili lang kayo ng repair kit na pang CT100. Yung ganitong klaseng carburetor ay, ang kapares na ito ay pang CT100. Bibili kayo ng repair kit ng carburetor repair kit na pang CT100. Pares na pares yan. Pati mga jettings. Okay? So, yun mga paps. Parang di na mababa video. Tips lang naman to at para sa ating kapaps na nagtatanong about sa tamang pagkabit ng float valve. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Takbong kalmado lang. Peace out.